Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yan ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nitong buong linggo, tinuruan tayo ni Jesus at ng ating mga pagbasa ng mga aral. Naalala niyo pa po ba? Ilang aral lang natutunan natin? Hello? 6. 6. Mula Lunes hanggang ngayon, no? Pero mamaya merong aral, no? Pero hanggang Biyernes pa lang muna, Sabado pa ngayon. 6 ang matututunan nating aral, no? Na lahat ito tumutukoy sa aral natin para sa araw ngayon. Yung mula Lunes hanggang Biyernes, lahat yan tinutukoy ang aral na tinuturo sa atin sa araw na ito. Balikan muna natin ang lahat ng mga aral mula Lunes hanggang Biyernes. Tingnan nga natin, naalala nyo pa ba? Anong aral ang tinuro sa atin nung Lunes? Wala akong naririnig na tamang sagot, Lunes, aral tungkol sa malasakit. Kala nyo, malasakit. Naalala nyo pa? Di ba? Galing sa ilang salitang Tagalog ang malasakit? 2. Ang mala at sakit. Yun, nalimutan na talaga, no? Nang ibig sabihin, mala, parang. Sakit. Parang sakit. No? Ulitin ko ba homily ko doon? Nalimutan nyo na? Abot tayong 3 oras, no? Yan tayo, no? Reviewin nyo na lang, no? Naka-video yan. No? Malasakit, Lunes, Martes. Naalala nyo pa? Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin sa pamamagitan ng Ama namin. Martes, manalangin. Miyerkules, aral tungkol sa pagsisisi. Ang ating natutunan, pagsisisi. Huwebes, binuksan ang ating isip sa pangunawa.
Pangunawa hindi lang sa ating sarili, kundi pangunawa sa Diyos. At Biyernes, kahapon lang, siguro naman naalala nyo pa, aral sa pagiging matuwid ang itinuro sa atin. Ngayong Sabado, lahat ng aral na ito na natutunan natin ay buod ng aral na tinuturo ni Jesus para sa araw na ito. At ito ay ang pagiging ganap. Sabihin nyo nga po, ganap. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Hello? Hindi. Alam ko talaga, Inglesero talaga ang mga taga-Kamba, no? Sa Ingles ng ganap ay perfect. Yan. Alam niyo na po. Naintindihan niyo na. Naintindihan niyo ibig sabihin ng perfect? Yan, perfect. Ang daming perfect dito sa atin, di ba? Pag nag-umpukan, sila lang ang perfect. No? Lahat ng pinagkwentuhan nila, hindi perfect. No? Pero silang mga nagkukwentuhan, perfect. Yan, no? Marami yan, no? Marami dyan sa kanto. No? Alamin mo natin, no? Ang pagiging ganap o perfect, para kay Jesus, iba sa kaalaman natin ng isang ganap o perfect. Hindi ito yung pagkakaalam natin. Kasi ang alam nating perfect ay yung pagiging kumpleto. Parang sasakyan, kapag kulang ng pyesa, hindi perfect. Tama? Kaya nga, minsan, pag nakita natin ang isang tao na mayaman, no, parang sinasabi natin, ang perfect ng buhay niya. Pakiramdam kasi natin, ang perfect o pagiging ganap ay pagiging kumpleto. Kaya kapag kulang, hindi perfect. Tama ba? O kaya naman, ang pakiramdam natin, ang pagiging perfect ay yung walang mali. Halimbawa, no, nag-exam ka. Kapag sa exam, wala kang mali. Anong sinasabi natin? Perfect. No? 100 over 100. Perfect. Tama ba? Ganun ba sa eskwelahan? Di ba? Perfect. Walang mali. No? Kaya nga, kapag nakita nyo isang tao, no, walang mali. No? Flawless ang sinasabi. Di ba? Perfect. Ang perfect naman ng ilong mo. Ang perfect naman ng kutis mo. Di ba? Ganun. Ang perfect naman ng mata mo. Di ba? Kasi walang mali. Yun ang alam nating perfection. Yun ang alam nating pagiging ganap. Ngunit, iba kay Jesus. Dahil para sa Kanya, ang pagiging ganap ay pagkakaroon ng pag-ibig. Sabihin nyo nga po, pag-ibig. Yan ang pagiging perfect o ganap kay Jesus. Ginamit ni Jesus ang halimbawa ng pag-ibig sa kaaway bilang batayan ng pagiging ganap. Sapagkat kapag ang isang tao kayang ibigin ang hindi kaibig-ibig, iyon ang kahulugan ng pagiging ganap. Kapag kaya mong ibigin ang hindi kaibig-ibig, yan ay pagiging ganap. Sapagkat yan ang katangian ng Diyos. Katangian ng Diyos. Ang Diyos, ibig sabihin, perfect. Hindi dahil wala siyang mali, hindi dahil kumpleto ang Diyos, pero totoo yun. Hindi lang yun. Kundi dahil sa lahat, ang Diyos kayang ibigin ang mga hindi kaibig-ibig. Mamaya, uwi kayo sa inyong mga bahay, tingnan niyo ang sarili niyo sa salamin. Kaibig-ibig ka ba? Perfect ka ba? Ganap ka ba? Yan ang magandang tignan. Yan ang magandang tignan at pagnilayan sa araw na ito.
Tayo, ang dali nating kasuklaman ang ating mga kaaway. Ang dali nating kagalitan ang mga taong hindi naman kaibig-ibig. Pero ang tinuturo sa atin, maging ganap gaya ng iyong amang nasa langit. Sa Ingles, be perfect as your Father is perfect. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ipinaparamdam sa atin ng Diyos ang pagiging ganap sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Kapag naramdaman mong perfect ang pag-ibig ng Diyos, walang dahilan para ikaw ay hindi magpasa ng perfect din na pag-ibig. Tandaan, perfection is not completion. Hindi yung ganun. Ang pagiging ganap ay pagkakaroon ng pag-ibig. Pag-ibig na kayang mahalin kahit ang mga taong mahirap mahalin. Amen? Amen.